Hello! Welcome to my vlog. Ngayong araw po ay nag-desisyon kami na mag-anay lang. At gusto daw ni mami na ma-experience ulit ito. Bali mag-alas 12 na pala kami umalis ng bahay nila mami at kuya. Hindi pa kami nakakalayo ng bahay dyan pero naliligo na agad ako sa pawis. Naglagay na nga ako ng panyo niyan sa likod ko dahil basang-basa na talaga yung likod ko. Pati yung mukha ko basang-basa na rin. Tumakbo nga ako dyan dahil lalo na ni mami at kuya sa akin. At dito pala sa part na ito ay nakarating na pala kami sa dati kong pinag-aralan ng senior high school ako. At dyan sa McDo na yan ay naalala ko dyan kami tumatambay minsan ng mga friend ko. Kapag pala mag-aalilakad kayo, may mga dadaanan kayo dyan mga tanod na nagbibigay ng mga water, refilling water, and snacks. Pero sa mga oras po na iyan ay wala na po kami gaano nadadaanan dahil anong oras na po kami umalis ng bahay. At sa mga hindi pala nakakaalam na pangalawang experience ko pa lang ang pag-aalay-lakad. Dati ang kasama ko noon ay si Kuya, Jam at Jana. Sa pagkakaalala ko, alas 7 kami umalis na gabi noon. At madami pa kami nagdadaan ng mga free snacks and water. So nakikita yun naman si Mami ang fresh pa. At sabi ko naman ay, ba't ang fresh pa ni Mami? Sabay ako ito, pawis na. By the way, nandito na pala kami sa daan na walang sidewalk at madilim na part. Dito sa part na to, dito na ako nauuhaw at humingi ng tubig. At kitang-kita sa leg ko kung gaano tumagaktak ang pawis ko. Halos maubos ko na nga yung laman ng bote at si Kuya na ang umubos ng tira. At dyan, nakarating na pala kami sa ikapitong istasyon. By the way, hindi pala kami nagsimula sa first station dahil malayo sa amin ang first station at nag-start na lang kami sa malapit sa bahay namin kung saan ang fourth station. Makikita niyo sa part na ito ay wala nagaano tao at nagliligpit na din sila ng mga stasyon dito. Dito naman may nadaanan kami nagtitinda ng slice ng pakwan at 20 pesos lang isang slice. Sakto naman ay nanunuyot na daw ang lalamunan ni Mami kaya bumili kami ng 3 at para din may mangasag kami habang naglalakad. Natatawa lang ako sa part na ito dahil kakagat na sana ako kasi may nakita akong buto. Natatawa ako dito kay Mami dahil kalahati pala yung nakakain ko pero ubos na agad yung kay Mami. Habang umangasab ako ay nakarating na pala kami sa ika-9 na istasyon. Ngayon ko lang naalala na hindi ko pala nakuha ang ika-8 istasyon dahil nalobat na ako. Diyan sa part na yan ay nahulog yung kinakain kong kalahating pakwan dahil gusto ko sanang hatiin yung pakwan kaso nahulog ito. Diyan ay tapos na kami kumain at nagpupunas na lang kami ng mga bibig namin. With extrang paganda at pakit dyan sa camera. Nakarating na rin pala kami dyan sa ika-10 istasyon. At dito may nadaanan kami kay Kuyang Guard na nagpaparefill ng water. At dyan sa part na yan ay medyo masakit na ang paa ko at medyo nasusuka na ako dyan kaya naupo muna ako sa gilid. Pagkatapos ni Kuya mag-refill ng water ay umarga na din kami agad at nakarating na kami dito sa mga nagtitinda ng suman at kasoy. Ang sunod naman namin nadaanan ng ika-11 istasyon. Kung mag-aalay-lakad pala kayo, ang mga madadaanan nyo ay pataas at pababa. Paulit-ulit na pataas at pababa. Malapit na pala kami sa Robinson yan at dyan rin kami nag-stop over dahil gusto daw mag-CR ni Mami. Kami naman ni Kuya ay tamang upo lang at abang lang dyan sa Gedli. At syempre habang naghihintay ay kailangan mag-retouch tayo ng pagmumukha. O diba nag-retouch pero wala pa rin nangyari. At ilang minuto lang din ay dumating na si Mami at lumarga na ulit kami. At dyan nga may nakita akong nagtitinda ng shawarma kaso naalala ko bawal nga pala ang milk and poultry tuwing Holy Week. Onting lakad na nga lang ay narating na namin ang ika-12 istasyon. At ito nga tinatawag na Balete Drive ay may mga nakasabit na jellyfish at octopus. May nadaanan nga kami dito gas station na nagpapagod ko. Hindi ko alam ang title. Natawa ko pag yung mga tao sa likod ko. Pagdating nga sa part na to, hindi ko alam kung anong pangalan ng street na to pero ayan ay malapit na sa daanan papuntang church. Diyan sa street na yan makikita kayo madaming kainan at karinderya. At paniguradong sulit ang inyong kakainin dyan dahil may naririnig ako na masarap daw ang mga pagkain nila dyan. Onting lakad pa ay nakarating na kami sa ika-13 istasyon na kung saan ay si Jesus ay inilibing na. Dito nga may naririnig kami na ate, kuya, temper glass, 50 lang, libre na palagay, ay lumapit na agad kami dahil mura lang at sakto naman ay sira na yung temper glass si Mami. Habang hinihintay si Mami ay ako naman nakaupo dyan sa parisan or lugawan dahil nangangalay na ulit ako. At ako naman dyan ay paypay na paypay dahil sobrang init talaga. Habang naghihintay nga, ginaya ko or dinag ko yung nagsasalita doon sa speaker.
ate, kuya, tempered glass, 50 lang, libre na palagay. Lumipat nga kami dun sa kabilang nagpapatempered dahil wala daw yung sukat nung sa phone ni mami. Pagkatapos nga ni mami ay lumagan na agad kami. Hindi ko na nakunan yung iba nangyari dahil sumisikip na yung daan. Pagkarating nga namin sa harap ng church ay bawal pa pumasok at nag-antay muna kami ng ilang saglit at nakapasok na rin kami agad. Diyan nga ay dumiretso na kami sa may harapan upang maghulog ng barya at syempre kausapin ng Diyos kung ano na ba nangyayari sa ating buhay at syempre hindi mawawala dyan ang pagpapasalamat, humingi ng guidance at humingi ng tawad sa Diyos Ama. Sabi ko nga dyan kay mami ay maghintay na lang kami sa gilid na pang hinihintay si kuya dahil sumisikip na ulit. Sabi ko nga dyan magdikit-dikit kami ng oro para mag-picture. Pero ayan, inayos ko na yung camera para mapag-picture kami ng maayos. Pero mukha naman kaming kukunin ng liwanag. Ilang saglit nga lang, lumabas na rin kami agad at bumili na rin kami ng suman dito sa may gilid ng simbahan. Naglakad-lakad na rin kami at naghahanap ng mga kainan dahil nagugutom na daw si kuya. Pero ayan, si kuya nakikiusyo pa sa mga hamster na yan. Ayaw niya pa umalis dyan kaya naisipan namin na pagtripan siya. Sa McDo nga pala kami kumain niya. Ayan, sa makikita nyo ay ngalay na pa ako, nakataas na. At syempre, ang dumi na ng sapatos ko. Alas 3 na ng madaling araw niya, pero marami pa rin taong hindi pa nakarating ng church. At inaantok na rin ako ng mga oras na yan. Lumipat pala kami sa loob niyan dahil mainit daw sa labas. Fries and coke float nga lang pala ang in-order ni kuya dahil bawal nga ulit ang meat and poultry. At dyan natatawa nga ako dahil kahit kakain lang ako ay nakakunot pa ang aking noo at kilay. Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga muna kami at lumarga na agad. Diyan nga sa dinaanan namin papuntang sakay, wala kami gaano nakikita dyan tao, mga 2 at 3 lang at madilim pa. Hindi na ako napag-video dyan dahil standing kami sa e-bus at paligo-ligo pa ang daanan pa uwi. Ayan, nakapag-video na ako nang nakababa na kami pero ayan, ang blurred pa. Pagdating nga ng bahay, nagpahinga muna kami saglit at nagbuhos na sila. Ako naman ito ay nagsasayaw-sayaw habang hinihintay si mama matapos sa CR. Pero ako naligo ako dahil parang naligo ako sa sobrang basa ng buhok ko. Pagkatapos ko nga pala maligo ay nag-eme-eme akong skincare. Ang gamit ko nga palang toner joy ay yung Cerisay. Syempre, sponsor ni ate yan. Next naman ang aloe vera. Hindi nag-sponsored, hiningi ko lang yun. Next naman ang lip balm. Lagi ako naglalagay ng lip balm bago matulog para soft ang lips pagkagising. Binalik ko na nga yung mga ginamit ko sa rep at nagsuklay na rin ako sa CR. Sinabit ko na rin yung ginamit kong tuwalya sa labas. Pumasok na rin ako agad yan at sinarado ko na ang pinto dahil naantok na ako ng mga oras na yun. Sinek ko muna yung timbang ko niya baka sakaling mabukasan pa ng 1 kilo. Pero ganun pa rin yung timbang ko.